susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa pagkakataong pong ito ay kapiling natin ang mag-asawang sina kapatid na Cesar at Milagros Rojas. Kapatid na Cesar, kapatid na Mila, welcome po sa Landas ng Buhay. Welcome din po. Magandang araw po sa inyong dalawa. Magandang araw din po. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Mabuti naman po. Okay naman po. Kapatid na Cesar, saan po kayo nagmula? Kung anumang probinsya? Bali, ang probinsya po namin, Laguna. Pero ipinanganak po ako sa Santa Cruz, Manila. Kami po, yung mga parents ko po, taga Pampanga. Pero ganun din po, dito rin po ako pinanganak sa Maynila. Ano pong bang dating relihiyon ninyo? Katoliko po. Paano nyo po mailalarawan yung pagiging katoliko ninyo? Talagang deboto akong Katoliko nun. Okay. Every night, nagro-rosaryo kami. Opo. Ako po namumuno sa rosaryo. Pagkatapos po ng 9 days, ipuprosesyon po namin yun, dadali namin sa ibang bahay. Ako rin po yung nagro-rosaryo hanggang dun sa bahay na pupuntahan, panibagong bahay na pupuntahan. Ang kapatid na Mila po, ano naman po ang dating relihiyon ninyo? Katoliko din po. Opo. Paano nyo naman po ilalarawan yung pagiging katoliko ninyo? Pagka po piyesta, nagpupunta po kami, 9 na araw, kaya mananalangin kami. Pagka po yung talagang piyesta na, nakayapak po kami pag nagpuprosesyon. Eh, Ganun bakit po? kami. Bakit po Ewan ko, kailangan? kasi po nakagisnan ko na po yung ganun eh. Yung po bang inililibot yung Nazareno doon sa paligid doon. Tapos po lahat po kami nakayapak. Kahit po kami natatapakan, natutumba kami, ganun po kami. Parang panata po yan. Ganun po yun. Katoliko. Tapos po, every Friday, nagsisimba kami doon. Tapos kami naman pamilya, pag linggo, lahat kami pamilya nagsisimba. Ano po kayo napaanib sa iglesia? Minsan po kasi, umuwi akong galing trabaho. Mga kapatid, pasensya na kayo. Hindi pumayag yung may-ari na makapagsagawa tayo ng Bible study. Oo nga po eh. Gandang gabi po. Ano po bang meron? Magandang gabi rin po. Nagpaalam po kami sa may-ari ng bahay na magsasagawa kami ng Bible study. Pero nung dumating po kami, bigla pong nagsara yung pinto. Ganun po ba? Kung gusto niyo po, dito na lang po sa bahay namin. Kung Bible study lang naman po, walang problema. Iglesia ni Cristo po kami. Naku, katoliko po ako eh. Pero kung Bible study lang po, wala pong problema. Basta wag niyo lang po akong pag-iiglesyahin. Ganun po ba? Salamat po sa inyong pagpapahintulot. Tara po, tuloy na po kayo. Po. Tara po mga kapatid. Mila? Mila? Dali lang. Mila, may mga kasama ako. Mga iglesia ni Cristo. Magba-Bible study sana sa kabila, kaya lang pinagsirahan sila ng pinto. Kaya dito ko na lang sila dinala. Tuloy po kayo. Welcome. Tuloy po kayo. Ganda gabi po. Tuloy po kayo. Gandang gabi po. Tuloy po. Magandang gabi po sa inyo. Kung maaari po sana, dito po sa inyong tahanan, makapagsagawa po kami ng Bible study. Ang Bible study po ay pag-aaral po ng mga salita ng Diyos na sinasampalatayan po ng Iglesia ni Cristo. Kung niyo po sana papahintulutan, dito po sa bahay po ninyo, ay makapagsagawa po tayo ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Okay lang ba sa iyo, tatay? Gaya ng nasabi ko kanina, okay lang mag-Bible study rito
pero hindi ako mag-iiglesia ni Cristo. Hindi naman po namin kayo pipilitin. Ang ayos lang po namin pakiusap, makinig lang po kayo. Suriin po ninyo mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo at para maunawaan niyo po ang dahilan bakit po kami nag-aanyaya, nagsasagawa po ng Bible study para po maipaunawa namin sa taong halaga ng Iglesia ni Cristo. Kailan po bang umpisa nating pag-aaral? Pwede po ngayon po natin isagawa po ang Bible study. Paano po? Galing pa po kasi ako sa trabaho. Kailangan ko pa pong magpahinga na. Nandito naman po yung misis ko. Pwede na po kayo magpatuloy doon sa Bible study niyo po. Ganun po. Maraming salamat po sa inyong pagpapahintulot na kami ay makarating dito sa inyong tahanan. Salamat po. Maraming salamat din Apo. po. Mila, bahala ka na sa kanila. Pahinga ka na muna doon. Nais po naming ibahagi sa inyo ang mga aral po na sinasampalatayan sa Iglesia ni Cristo. Kung inyo po papahintulutan, nais po namin kayong turuan ng mga salita ng Diyos na dapat po nating maunawaan. Kagaya po ng ating mababasa dito po sa aklat ng Mateo sa 7 at talatang 21 ay ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po natin. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kagaya po ng narinig niyo, Camila, Binigyan ko po sila ng upuan, katabi po yung Santo Niñong alaga ko. Paano niyo po nasabing alaga? Alagaan ko talaga, nalagyan ko ng pinaliliguan ko po ng pabango yun, pinapalitan ko ng damit. Talagang, talagang ginodiyos ko po yun. Pag dumadating ako, may dala ako sa pagita. Hindi naman matanggal nila yun dahil nga, sorry, Katoliko kami. Pero nag-aakay ako ng mga kapitbahay. Makinig kayo. Pero ako, ayokong makinig, ayokong mag-iglesia ni Cristo. Di bali na iba. Minsan uuwi ako ng gabing-gabi na, talagang ayokong madatnan. Misis ko. Kumusta ang trabaho? Eto, okay naman. Kumain ka na ba? Busog pa ako eh. Cesar, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Gusto ko sanang mag-iglesia ni Cristo. Sabi, hindi naman ako kumibo. Ignore lang ako sa kanya. Hindi ako kumikibo. Mga ilang linggo lang, sinabi na naman niya sa akin. Parang gusto ko na mag-iglesia. Hanggang sa isang gabi uli, kinausap niya ako. This time, yung parang naluluha siya. Yeah. Gusto ko na mag-iglesia. Okay. Naiyak ako. Sabi ko sa kanya, sige, mag-iglesia ka. Pero ito, tandaan mo, huwag mong kukunin ang mga anak ko. Okay. Hintayin mo ako mamatay. Isang salita, gagalit kami. Sinisi ko yung iglesia. Sabi ko, bakit ganito yung iglesia ni Cristo? Malayo din nila, maghiwalay kami. Yun po, naging daan para magsuri ako. Camila, marahil po ay nagtataka kayo kung bakit po namin kayo inaakay o inihikayat na umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pinagtataka nga po yun ng marami sapagkat ang paniniwala po kasi ng iba, pare-pareho lang daw po lahat ng reliyon. Kahit saan daw po kaanib o kabilang isang tao,
ay may sasagawa ang tunay na paglilingkod at ikaliligtas pagdating ng araw. Subalit kung atin pong sasangguniin ang nakasulat po sa Biblia, ay meron pong ipinag-uutos ang ating Panginoon Kristo sa tao upang siya po ay maligtas. Ganito po ang ating mababasa sa aklat po ng 1, sa 10 at talatang 9, pakinggan po natin. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ang pahayag po na ito na ating binasa ay galing mismo sa ating Panginoon Kristo. Pinatutunayan po ng ating Panginoon Kristo na siya ang pintuan na dapat pasukan po ng tao upang sila po ay maligtas. Saan po ba mapapabilang ang tao kapag ka pumasok sa ating Panginoon Kristo? Sa talatang 16, ganito pong ating mababasa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kalandiringgin ang aking tinig at sila ay magiging isang kawan. Mapapabilang po ang tao na pumasok sa ating Panginoon Kristo sa loob po ng isang kawan. Alin po ba yung kawan, kapatid na Mila, na binabanggit ng ating Panginoon Kristo? Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, sa 20 at talatang 28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po na binabanggit ay ang Iglesia ni Kristo. Parang gusto kong patunayan sa Iglesia ni Cristo, mali sila. Kaya pag may doktrina, talagang nakikinig ako. Lahat ng mga talatang gusto kong malaman, tinatanda ko. Kasi pagkagabi, madaling araw, hindi ko pa nakikita sa kanya. Roma 16:16. Nandito nga kaya to sa Biblia. Roma 16:16. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Nandito nga. Juan 19. Ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Andito nga. Tama nga ang iglesia ni Kristo. Yung Bibliang ginagamit ko pa noon, pare pa galing yun. Kaibigan ko yung pare, binigay sa akin. Yun ang binabasa ko. Para yung makita ko yung katotohanan talaga eh. Ayoko nung ibang Biblia, yung talagang sa Katoliko na ginagamit ng pare, yun ang binasa ko. Nung binasa niyo po yun, yung Biblia, ano pong napatunayan niyo? Ayun, marami ako napatunayan na talagang di sa katotohanan yung mga ginagawa ng Tsaka yung pong Katoliko. mga tungkol dyan sa mga rebulto, yan, mga pati imahe, rebulto. na nasa Biblia din po yun, di ba? Doon mo napatunayan na totoo pala. Sinisi ko yung mga pare. Sabi, bakit ganito mga pare? Totoo pala yung nakalagay sa Biblia. Bakit? Bakit ganito? Nang nagtatanong ako, ngayon parang napupunan niya na lumalambot ako. Minsan, naglapis sa basugo. Nakikita ko yun eh.
Pero hindi ko pinakikita sa kanya, tinitingnan ko. Pagka wala siya, Cesar, maghahain na ba ako? Cesar, maghahain na ba ako? kung ano itsura ng pagkaalis ko, ganun ko rin babalik. Talaga pong Hindi niyo po hindi nyo nakikita na binabasa niyo Ay, yung hindi po, pasubo? hindi ko po alam Hindi, yun. Nalaman ko na tinatago lang po nung nagpasya siya na mag-iglesia ni Cristo eh. Hindi ko po alam yun. Siya naman po, tinatansya ko lang siya kasi alam ko po talaga ayaw niya. Okay. Kumbaga po, hinay-hinay lang ako sa kanya, ganun ako. Hanggang sa, yun nga, nagtamnan na ako. Sabi ko, ito pala totoo. Kaya sinabi ko sa kanya, minsan magkausap kami, sige ka ako, iglesia tayo ni Cristo. Hindi sa mag-iiglesia ako dahil sa'yo. Mag-iiglesia tayo dahil nakita natin ang katotohanan. Mga anak, napatunayan namin ng nanay nyo na totoo ang mga aral ng Iglesia ni Cristo. Kaya nagdesisyon kami na lahat tayo mag-iiglesia ni Cristo. Walang ang maiiwan kahit isa. Isa pa, tama ang tatay nyo na magkakasama-sama tayo sa iisang tunay na iglesia. Payag ba kayo mga anak? Wala nga yung may iiwan. Lahat ng anak natin, mag-iiglesia ni Cristo. Isang malaking regalo sa akin. Dahil nakita ko yung katotohanan. Inusig po kami ng kapatid niya. Yung po nakatira doon sa kabila, yung kaduplex namin. Yung pong unang Yun sa- ang- Oo, ay nagsara po. Katunayan po, yun ang nag-iikait sa akin para umanib dun sa Knight of Columbus. Kaya lang hindi na ako pumayag. At minsan pag na may doktrina, nanggugulo po yun sa likod. Binabaksak yung pintuan, saka sumisigaw-sigaw. Minsan kinumpronta ko ako. Wala naman silang ginagawang masama. Bakit mo binabaksak yung pintuan? Bakit ka nakiingay? Tama naman sila, Bible study lang naman yan. Eh, wala. Nagagalit pa siya sa akin. Hindi naman totoo yan. Naniniwala ka dyan, sabi ko. Sabi ko sa kanya, kahit na tao silang pumunta rito, hindi naman sila nanggugulo. Hindi ka dapat ganyan ang asal mo. Hanggang sa magkaano kami. Nagkasagutan kami. Pinabayaan ko na lang. Minsan umuwi yung panganay, umiiyak. Kung anong tinapon mo, babalik sa'yo. Ang ilang lokal na pamahalaan na alarma na sa masasya, mga kaibigan. Mahilig ka ba kumain talaga? Anak, umiiyak ka? Hindi po. Umiiyak ka eh. Si Tito po kasi, kung ano-ano sinasabi sa akin kanina tungkol sa iglesia. Puro masasakit na salita na lang po narinig ko sa kanya kanina. Di ba, tinuro na sa atin yan na uusigin tayo. Sumasobra na yan ah. Susugurin ko na yan. Cesar, di ba naituro na sa atin yan nung dinodoktrinahan pa tayo na uusigin tayo? Mila, kung ako lang, okay lang. Pero kung pamilya ko na dinadamay, iba na yon. Cesar, huminahon ka. Buti na lang, Mila, nandiyan ka lagi na nagpapaalala sa akin. Buti pa, manalangin na lang tayo. Kasama na din po yung mga kapitbahay namin na umusig sa amin. Parang may sakit kami na pinandidirian.
masama, simula daw na mag-iglesia kami ni Cristo, sumama raw ugali Ugali namin. Sabi kasi nga po, yung umiiwas na kami sa pagiging yung Kalayawan. yung po mga aktibidad ng Katolisismo. Abot nga doon sa side ng misis ko, Pampanga, kasi pagka January 1, meron kaming reunion. Kaso po, nataon na piyesta yun. Fiesta pa. Siyempre po. Kaya hindi na po kami nagpunta. Pati po mga kamag-anak namin, nilayo na rin po nila mga loob nila sa amin. Ako din, pagka sumasamba ako, pagdating ko po, hinagagalitan ako ng kapatid ko. Sabi, sumasama ka pa sa pagsamba, sabi gano'n ng kuya ko. Pero hindi ko naman po na pinapansin ko. Kasi iniisip ko po, kasi hindi nila alam ang katotohanan. Kaya meron pang pag-uusig na nangyari sa amin eh. Kasi may dalawa kaming mangga eh. Dalawang po mangga yan, puno. Sa kanila meron po sila. Puno rin po sa amin. Nakapagtataka lang, mangga namin, walang bunga po. Hindi yan nagbunga. Kahit isa po. Yung kanila, hitik na hitik sa bunga. Kaya sabi niya, kita mo, sinusumpa na ng Diyos yan. Walang bunga yung mangga nila, oh. Di ba sa atin, hitik na hitik sa bunga. Ang mga anak ninyo po, paano sila naaapektuhan? Tsaka paano po sila nakaka-recover ng mga time na yun? Hindi pa po kami Iglesia ni Cristo. Yung pong panganay namin, nagle-lector pa po yun sa misel. Opo yun. Kaya nga po yung mga kasamahan niya, yun nga, inusig siya. Kaya nung pong para pong nalilito po sila, Pero ginawa po namin, inuupo namin sa doktrina para maunawaan nila. Paano nyo po pinalakas yung loob niya? Kasi po may isip na rin po siya noon kaya nalaman na rin naman niya kung ano talaga yung totoo. Na pinanindigan din niya kung ano yung bakit kami nag-iiglesia ni Cristo. Hanggang nga po sa dumating, nabautismohan kami. Ano pong naisip nyo nung nasaksihan nyo po yun? Sabi ko, iniisip ko naman, para sinusubukan ako. Pagsubok lang to. Tsaka nung nagkasakit ka? Nung magkasakit pa ako na hindi ma-trace ng doktor kung ano yung sakit ko. Tagal akong halos 1 buwan mahigit eh. Sa lukuyan po kami sinusubok noon. Okay. Sinusubok. Siguro na niya na hanggang saan ako. Bibitaw ba ako o tutuloy ako? Parang ganun. Kasi nakita ko na yung katotohanan eh. Bakit pa ako lalayo? Bakit pa ako aalis? Kaya sabi ko, nanindigan ako. Sabi ko, kahit hanggang kailan bigay sa akin yung yun. Karamdaman. Karamdaman na yun. Okay lang. Kaya lang, pag nakita nyo na, na nahirapan ako, nanalangin ako eh. Ayun na lang. Nahihirapan ako. Tulungan yun ako. Yun ang panalangin ko. Kaya nung nakita nila may sakit ko, yan, sinumpa na. May sakit na, hindi nagagaling yan, mamamatay na yan. Pinabayaan ko na lang. Sige, okay lang. Awa naman ng Diyos, gumaling. Hindi ko rin alam. Siguro dahil sa panata ko, sa panalangin ko. Gumaling po ako. Saan po kayo kumuha ng lakas? Nung nalaman ko yung katotohanan, doon na ako umugot ng lakas. Na alam ko, hindi ako pabayaan ng ama. Kung po, kaya yung pamilya ko, kailangan ma-guide ko sila para maging isang iglesia ni Cristo. Ano po ba yung mga aral na nakaakit sa inyo para manindigan kayo ng ganyan? Kasi yung katotohanan nga na hindi ko nakita doon sa pagiging katoliko ko. Ibang-iba. Yung si Cristo, hindi tunay na Diyos, kundi tao siya na sinugo ng Diyos para maging kasangkapan at tagapamagitan bilang Panginoon. Ito ang totoo. Ito ang totoo. Kaya kailangan buong pamilya ko, maakay ko rito, maging masigla silang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Camila, ano-ano po ang mga patotoo na nahayag sa inyo, na napatunayan niyo? Ay, ako po talagang Marami po. Sabi ko nga, nahayag talaga. Sabi ko gano'n na tama talaga ang
pinuntahan namin. Meron pang isa yung pagsubok na dinanan natin yung tinulungan tayo ng Diyos yung magkasakit yung panganay ko. Nag-50-50 po yan. Okay. Talagang iniyak ko yun. Habang nasa ospital siya, talagang black yung nangingitim na to. Tsaka yung labi niya. Nakatirik na nga matay. Yakap ko siya, sabi ko, huwag kang bibitip na ako. Tutulungan tayo ng Diyos. Nalangin ako. Sila umiyak na nga sila eh. Si Ka-Erds. Doon sa sulo. Si Kami. Ako, ihayakap ko siya. Sabi ko, lakas sa bulog mo. Lumabag ka. Tutulungan tayo ng Diyos. Hanggang sa biglang-bigla. Seconds lang. Buti na lang. Sabi niyang gano'n ng doktor. May pag-asa pa, biglang nabuhay. Okay. Yun sabi ko. Pasalamat ako sa Diyos. Kapatid na Cesar, maalala ko po yung kinukwento nyo kaninang alaga niyong Santo Niño. Ano na pong nangyari doon? At siguro po may mga kasama pa yung mga alaga niyong yun. Marami pong kasama yon. Yung mga rebulto, binalot ko. So you mean talagang marami po? May mga Meron pong kwadro. Maria. May Maria. Yung- Maliliit yun pong na Virgin Sagrada Mary. Familia, Holy Sagrada Family. Pamilya. Yung Holy Family. Binalot ko po lahat yun. Itinapon ko po. Ayoko naman po pamigay. Baka mamaya Sampalatayanan. sampalatayanan niya. O ito, sa inyo na to. Ito. Ayoko naman pong matulad sila sa maling paniniwala. Kaya ang ginawa ko, tinapon ko. Talagang inano ko na, ayokong pamigay talaga eh. Kasi nalaman ko yung katotohanan na mali na sumamba sa mga ributo o larawan. Kaya gusto ko itapon na. Kung may kukuha man, wala na akong sagutin. Ika nga, wala na sa akin, hindi ko pinamigay. Yun ang ano, gusto ko malaman nila yun. Dati po ang lagi nila sinasabi sa inyo, maghihirap kayo, mamamatay kayo dyan. Susumpa kayo. Opo. Ngayon po, ano po talaga ang nangyari sa inyo? Paano nyo po ilalarawan ng Ayun buhay nga, nyo ngayon? Kahit po nagdaan sa amin yung pagsubok na nung pong nag-iiglesia kami ni Cristo, nagsara po yung pinapasukan niyang trabaho. Then, wala po kaming means noon. Nagkataon naman po na, yun nga po, kaibigan namin nung si Ka-Erd, si Ganon. Binigyan niya ng pagkakataon na makapagtrabaho sa kanya. Hanggang sa kasalukuyan po ngayon, humahawak na po siya ng branch. Kasi alam namin, nasa katotohanan kami, hindi kami pababayaan ni Ama. Doon sa pagiging manguusig nila, pagdating naman po ng panahon, kung nakikita nila kung paano kami mamuhay ng talaga Iglesia ni Cristo, na hindi kami gumagawa ng mga likong. Tinigilan na rin po nila yung panguusig. Ngayon, bilang mga lingkod na po kayo ng ating Panginoong Diyos sa Iglesia ni Cristo, ano pong maipapangako nyo sa ating Panginoong Diyos bilang pagpapasalamat sa lahat ng mga tulong na ginawa niya para sa inyo? Hindi po nawawala sa akin yung pagpapasalamat sa Ama doon sa mga nagdaan na pagsubok sa amin. Hanggang ngayon po, tuwing mananalangin ako, hindi po nawawala yung pagpapasalamat sa Ama. Hanggat kaya po namin, hindi kami bababa ng tungkulin namin. Yun po, pati po ang mga anak namin. Hanggang kamatayan. Hindi po kami aalis sa pagiging iglesia namin ni Cristo. Maglilingkod kami para sa Kanya. At pinapangako rin po namin, lahat ng mga anak namin magiging apo. At lahat po sila magiging mabuting iglesia ni Cristo. Yan din po ang panalangin namin ng aking asawa. Maraming salamat po, kapatid na Cesar, kapatid na Milagros. Thank you so much po. Sa kasalukuyan ay nakatala si kapatid na Cesar Rojas sa lokal ng Villanueva, distrito ng Misamis Oriental. Tumutupad siya ng tungkulin bilang isang diakono sa nasabing lokal. Sa lokal naman ng Valenzuela, distrito ng Metro Manila North, nakatala si kapatid na Mila Rojas, isa siyang diakonesa. Regular na dinadalaw ni kapatid na Cesar ang kanyang sambayan sa Valenzuela upang matiyak ang maayos na kalagayan nito.
Bahagi pa rin ito ng kanyang pananagutan bilang ama ng sambahayan. Mali ang naging akala ng iba na kung iiwan ni kapatid na Cesar at ng kanyang buong sambahayan ang Katolisismo ay sasapit sa kanila ang sumpa. Pinagpala ang kanyang buong sambahayan ng katatagan sa pamumuhay, panatag na pamilya, at higit sa lahat ay ang matibay na pag-asa sa pangakong buhay na walang hanggan. Nangyari ang lahat ng mga ito nang maging kaanib sila sa Iglesia ni Cristo. Karaniwan na po nating naririnig na kung saang relihiyon sila nabuhay, ay doon na rin sila mamamatay. Subalit sa panig ng mag-asawang Cesar at Mila Rojas, ay hindi ito ang nangyari. Nilisan nila ang paniniwalang kinagisnan at tinahak nila ang landas ng buhay. Sumayin niyong muli ang isa na namang edisyon ng programang Landas ng Buhay.